Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa ulilang binata na minamaliit lang ng karamihan dahil wala daw silbi ang ipinagkaloob sa kanyang skill. Bawat tao ay biniyayaan ng iba't ibang kakayahan ng Holy Laplas ngunit may iilan na hindi pinalad na magkaroon ng malakas at may pakinabang na kakayahan. At ang isa sa pinaniniwalaan ng karamihan na meron umanong walang silbi na skill ay si Fate Graphite. Nagsimula ang kwento ng tambangan ng mga goblins ang isang karwahe na patungo sana ng Sayfort Kingdom. Sakto namang andito din ang mga grupo ng mga warriors at walang kahirap-hirap nilang naubos ang mga goblins. Pagkabalik nila ng capital ay narinig ni Fate ang kanilang usapan tungkol sa goblins hunting pero alam ni Fate sa kanyang sarili na hindi para sa kanya ang ganitong trabaho. Ito ay dahil meron lang siyang walang silbing skill na tinatawag na gluttony kaya parati na lang maingay ang kanyang sikmura. Nang sumapit na ang hapon ay dumating dito ang Vlerek Siblings at mga miyembro ng Holy Knight na sila Raphael, Hado at Memel. Ang mga ito ang nag-uutos kay Fate na gumawa ng kanilang trabaho na pagbabantay sa palasyo kapalit ng iilang pirasong barya. Nang pinulot ni Fate ang mga barya ay inapakan naman ni Hado ang kanyang kamay at katapos ay tinadyakan pa siya nito. Pero di nagtagal ay dumating dito ang isa ding Holy Knight na si Roxy para uaten ang mga ito. Dahil dito ay napilitan na lang ang mga ito na umalis na dito kaya kaagad na tinulungan ni Roxy si Fate. Habang pinupunasan nito ang mukha ni Fate ay nakita pa ni Fate ang reaksyon ng mukha ni Raphael. Gusto sana ni Roxy na magsumbong umano siya dito sakaling maulit muli ang ginagawang pambubugbog sa kanya ng Vlerek Siblings. Pero ayaw niya itong madamay dahil baka kung ano pa ang gawin nila Raphael. Katapos niyang kumain sa parati niyang kinakainan ay hindi pa din tumitigil ang ingay sa kanyang sikmura. Kaya napaisip na siya na sana ay ipinanganak na lang siya na may pakinabang man lang na skill. Ilang sandali lang ay may nakita siyang mga magnanakaw na pumasok ng palasyo. Dahil dito ay kaagad niyang pinuntahan si Roxy para ipaalam ito. Nakiusap si Roxy sa kanya na magbantay muna dito at mabilis nitong hinanap ang mga magnanakaw. Makalipas ang ilang minuto ay nakita niya ang isang magnanakaw na papalabas. Tatakbo na sana siya pero naisip niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Roxy kaya napilitan siyang atikihin ang magnanakaw. Kaagad niya itong nailigpit at dito na na-activate ang kanyang gluttony skill. Maliban sa pagtaas ng kanyang stats ay may identify at telepathy skills din ang nadagdag sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating dito si Roxy na kaagad hinawakan ang kanyang kamay dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Kaya narinig niya ang inner voice nito dahil sa telepathy skill niya. Bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong ay inalok siya ni Roxy na magtrabaho sa kanilang pamilya o sa Hart family. Sa una ay nababahala pa siya dahil sa Vlerek Siblings pero dahil gusto niya na ding makawala sa mga ito ay tinanggap niya ang alok ni Roxy. Pagka-uwi niya ay hindi pa siya makapaniwala sa mga pagbabago sa kanyang stats. Naisip niya na gamit ang mga stats na meron siya ay makakaya niya na sigurong tumalo ng mga halimaw. Kaya kinabukasan ng umaga ay nagtingin-tingin siya ng sandata na pwede niyang gamitin. Ngunit dahil 2 piraso ng silver coin lang ang meron siya ay pinapili lang siya na may-ari ng tindahan sa mga patapon ng mga espada. Ginamit niya ang identify para alamin ang stats ng bawat espada. Nang hinawakan niya ang itim na espada ay naalala niya ang sarili niya dito. Bigla itong nagsalita na ikinagulat niya at nang ginamit niya ang identify ay nalaman niya na grid ang pangalan ng espada na ito. Muli itong nagsalita at alam din nito na gluttony ang kanyang skill. Gusto nito na bilhin niya ito dahil marami umano silang pagkakapareho. Nang mabili niya na ito ay kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng mga goblins para subukan ito. Sa bawat may naililigpit siyang goblin ay nadadagdagan din ang kanyang skills. Ilang oras din niyang nilabanan ang napakaraming goblins at matagumpay niyang naubos ang mga ito. Hindi siya makapaniwala sa itinaas ng kanyang stats at sa mga nadagdag na mga bagong skills. Bukod dito ay napansin niya na hindi na din tumutunog ang kanyang sikmura. Ayon kay Grid na may kakayahan umano ang gluttony skill na mang-agaw din ng mga skills kaya nakukuha niya ang mga skills na mga naililigpit niya. Mahirap din na malaman ito ng iba dahil isa ito sa mga skills na sumusuway sa Divine Law. Matapos niyang kunin ang mga tenga ng mga goblins ay ipinagpalit niya ito sa pera. Ilang sandali lang ay may nakabangga siyang lalaki na may bitbit na bata. Nang hinawakan siya ng bata ay nalaman niya na humihingi ito ng tulong. Naisip niya kaagad na dinukot ang batang ito kaya nagpasya siya na sundan ang mga ito. Dinala ang bata sa isang bodega at dito na narinig ni Fate na magiging laruan lang umano ang batang ito ng isang Holy Knight. Ang batang ito pala ay si Sahera mula sa bahay ampunan ng simbahan na kasalukuyan na ding pinaghahanap ng mga madre. Nang umalis saglit ang mandurukot ay mabilis na nilapitan ni Fate si Sahera. Pero nang mapakawala na ito ni Fate ay nasa likod niya na pala ang mandurukot.
Alam ni Greed na iniisip ng mandurukot na mas malakas ito kaysa kay Fate kaya sinabihan niya si Fate sa naisip niyang plano. Tumakbo muna sila palayo at nang makakita na sila ng pagkakataon ay dito na umatake si Fate. Nagawa ng mandurukot na makailag pero sa sumunod na atake ni Fate ay napuruhan na ito. Nang tinanong ito ni Fate kung sino ang Holy Knight na tinutukoy nito ay nalaman niya na si Hado pala ito. Pagkalabas nila ay kumain muna sila dahil pareho na din silang nagugutom. Katapos nilang kumain ay inihatid na ni Fate si Sahara sa simbahan. Habang sa bar naman na palaging kinakainan ni Fate ay napag-usapan dito ng barkeep at ng matandang si Ad ang pagkasawi ni Mason na isa ding Holy Knight at siyang ama ni Roxy. Ito ay dahil sa Divine Dragon na nakalaban umano nito sa Galia. Siguradong si Roxy ang papalit bilang head ng Hart family pero nababahala sila dahil si Mason lang ang nakakakontrol ng kaayusan sa Holy Knights lalong-lalo na sa mga Vlerick. Kinabukasan ng umaga ay tumungo na si Fate sa Holy Knight District para sa unang araw niya bilang trabahador ng Hart family. Nang makita niya ang mansyon nila Roxy ay namangha siya sa sobrang laki nito. Ilang sandali lang ay sinalubong siya ni Roxy at katapos ay pinuntahan nila ang libingan ng ama nito. Dito lang niya nalaman na nasawi pala ang ama ni Roxy sa Galia. Ang Galia ay isang kontinente na pinamumugaran na ng mga halimaw. Naiinis si Fate sa kanyang sarili dahil hindi niya alam ang tungkol sa pagkasawi ng ama ni Roxy. Isang linggo ang lumipas habang kausap niya sila Mr. Oliver at Mr. Minerva ay ipinatawag siya ni Roxy kay Haro. Kinumusta siya ni Roxy sa kanyang trabaho pero habang kinakausap siya nito ay iniisip niya ang kanyang tiyan na parang mas mabilis na siyang nagugutom kumpara dati. Ilang sandali lang ay bigla na lang siyang nahilo at katapos ay dito na siya nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa kwarto na siya at nakita niya sa kanyang mesa ang sulat ni Roxy na pinapapagpahinga muna siya ng isang araw. Kinausap niya si Greed para tanungin ito sa kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Ayon kay Greed ay dahil ito sa nakatikim na siya ng kaluluwa kaya mas hahanap-hanapin na ito ng kanyang katawan. Ito talaga ang nakatadhana para sa kanya ang lumamo ng mga kaluluwa hanggang sa huling hininga niya. At kung hindi niya ma-maintain ito ay may posibilidad na mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at atikihin ng kahit sino na makakasalubong niya. Isang senyales na nasa limit na siya ay ang pag-iiba ng kulay ng kanyang mata. Para mapunan ang pangangailangan ng gluttony skill ay nanligpit sila ng mga goblins. Pero kahit sobrang dami na ang nailigpit niya ay hindi pa din ito naging sapat. Dahil dito ay pumunta na sila sa Hobgoblin Forest para atikihin ang iba pang mga goblins dito. Nang bumalik na sa normal ang kanyang mga mata ay nakita naman niya ang Goblin King. Nang tiningnan niya ang stats at skills nito ay nalaman niya na may health regeneration skill ito. Habang abala ito sa pagkain ay sinamantala ni Fate ang pagkakataon para atikihin ang isang braso nito. Sinubukan pa nito na gumanti pero hindi na sila nahirapan pa para iligpit na ito. Bukod sa nakuha ni Fate ang skills nito ay mataas din ang iniakyat ng kanyang stats. Kaya sinabihan siya ni Greed na makakaya niya na umano ngayon na ma-access ang first level nito. Pero ang kapalit nito ay ang lahat na naipon niya simula nung magkita sila. Dahil sa kagustuhan niya na pareho silang lumakas ay pumayag siya dito. Nang makuha na ni Greed sa kanya ang mga kailangan nito ay nagbago na ito ng anyo at naging magic bow. Sakto namang may goblin sa di kalayuan nila kaya sinubukan kaagad ni Fate ang bagong anyo ni Greed. Katapos ay kinuha nila ang tenga ng Goblin King at dinonate ito sa simbahan. Isang araw ay naabutan ni Fate si Roxy na palabas na sana ng gate. Kaya sinabi na lang ni Roxy ang gagawin niya umanong secret inspection na siya ding dahilan kaya nag-disguise siya bilang ordinaryong mamamayan lang. Babalik na sana si Fate sa kanyang trabaho ngunit naisip ni Roxy na isama na din ito sa kanyang pag-iinspeksyon. Ginamit ni Roxy ang pangalang Lexi para hindi siya makilala ng mga tao. Pagkadating nila sa commercial district ay nadaanan nila ang panindang ubas. Ang mga ito ay galing sa vineyard ng Hart family kaya nadulas dito si Roxy nang sabihin niya na galing ito sa kanila. Buti na lang ay nakaisip ng paraan si Greed para hindi manghinala ang tindero. Ilang sandali lang ay may isang Holy Knight ang dumating dito dahilan para mamroblema ang mga tao.